Praise God. Praise God. I want you to tell to the person next to you, God is good all the time. Amen. Our God is a good God. Amen. And we know that our God is a great God as well. Ano man ang pagsubok na kinakaharap natin, walang kailanman pwedeng gumapi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Are you ready for God's Word? Let's all open the Bibles in the book of Luke. Luke chapter 7, beginning from verse 11 up to verse 17. Luke chapter 7, verse 11 up to verse 17. And let us read this alternately. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of the disciples went with him in a large crowd. Verse 12. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." 14. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. 16. And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. May the Lord add his blessings on reading of his word. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you is Jesus at the town of Nain. In our gospel lesson for this morning, Luke tells us about a certain incident that took place in a city or town called Nain. Two groups collided at the city gate or town gate. A procession of death and sorrow met a procession of life and hope. At the front of one was a man who had been defeated by death. And on the front of the other was a man who would defeat death. When the two groups collided together, something great had taken place. And we asked the Holy Spirit to lead us into these verses so that we could see and learn four important pictures in this particular story when Jesus was at Nain. Meron pong mga apat na larawan na makikita natin nung si Jesus ay pumunta sa lugar na tinatawag na Nain. And our gospel lesson begins with the word, soon afterward. Matapos na pagalingin ni Jesus yung centurion servant, this incident had taken place. So the first picture that I would like us to see is the picture of the widow's hopelessness. Tell to the person next to you, hopelessness. You know what? That Nain is a place of cemetery and of tombstone. A place of bankruptcy and poverty. According to history, before, Nain was a place of business. It was a place of trade. A lot of people from the empire would go to that place for clothes, for fabrics. Sila po'y sikat sa pagbebenta ng mga napakagagandang mga tela during that time. But poverty had stricken their place, their town. So ang Nain po ay nakilala hindi na sa yaman ito, kundi sa napakalalaking mga sementeryo. And Nain is truly a place of such hopelessness. Death and sorrow were going out of Nain. Luke tells us that soon afterward, Jesus went to a town called Nain. And his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. Now, although all funerals produce a certain amount of sadness, some seem more tragic than the others. Bagamat sa literal na pananaw, nakakalungkot ang paghahatid sa huling hantungan ng mga namatay. Ngunit tila baga mas nakakalungkot ang ilan sa mga natural na paghahatid sa huling hantungan. Kapag ka ikaw ay namatay na, chronologically advanced, ibig sabihin, sumobra na ang edad mo. Ang lifespan daw po ng tao ngayon ay 65 to 70 na lamang. Kapag sumobra ka pa sa 70, ang tawag doon ay, anong swerte? Bonus ba? Okay. Bonus, okay? Yun po ang tawag. Kaya kapag ka namatay ng 80, 85, 90,
95. Naku, pagka condolence po, ay okay lang po yun, pastor. Binigyan na po kami ng Panginoon ng maraming bonus, praise God. Madaling tanggapin. Okay? Na kapag dumating ang kamatayan sa taong well-advanced na yung years, hindi po mabigat sa kalooban. Ngunit, kapag ang namatay ay tila baga bata pa, at the prime of his or her age, it seems that death is really a tragedy. Pagdating sa aspetong yan, hindi ganon kadali tanggapin ng bawat isa sa atin ang kamatayan. Regarding this woman who is a widow, this meant short-term and long-term misery for her. She would face a life, a future with little companionship and no financial support. This would mean a life of poverty and misery until she too was carried to the cemetery. Ganon ang pananangis ng babaeng ito dahil natatanaw niya ang kanyang buhay sa kawalan ng pag-asa. It would have been a cold heart that was not touched by this funeral procession. At maaring ni walang isa man sa kanilang hindi umiiyak when they had seen this widow carrying out yung kanyang anak sa huling hantungan. A woman without a husband, without a son, without a family. A woman with nobody to help her, to support her, and to care for her. This is truly a picture of such hopelessness. And why am I detailing to you these things? Bakit ko po pinapaliwanag sa inyo ang mga bagay nito? What's my point? If the widow that time had experienced hopelessness, if these people before experienced hopelessness, it is still happening today. It has not changed. Alam mo at alam ko ang katotohanan na hindi lang noong panahon nila sila nakaranas ng kawalan ng pag-asa. Maging sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nawawalan ng pag-asa. And according to surveys, hopelessness is the number one reason or factor why people are committing suicide. Pag wala kang pera, hindi pa naman nagkokos ng pagsusuicide yan. Pag ikaw ay na-broken-hearted, hindi pa naman nagkokos ng pagsusuicide yan. Ang tao pag nawalan na ng pag-asa, then it's easy for them to take out their own lives. Look around us in our country today. Tingnan natin, maging atin po mga personal na buhay. Ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. May mga tao at may mga pagkakataon na tila pag may mga problema na nawawala na tayo ng pag-asa. Now, hindi ka man literal na namatayan o literal na nawala ng mahal sa buhay. Ngunit alam mo at alam ko ang aking sinasabi na may mga pagkakataon sa buhay natin sa bigat ng problema, tila baga tayo ay namatayan. Anong sabi ni H.D. Thoreau? The mass of men live lives of quiet desperation. Ang daming tao sa ating pong panahon ngayon, kapag ikaw ay nakasalubong mo sila, ngingitian ka. They will be happy, they will be doing this and they will be doing that. But deep inside their lives, they are in great desperation. Deep inside their lives, they are struggling. Sa kanilang mga emosyon, sa kanilang mga damdamin, they're struggling with their own very lives. One of the events of my life that made me understood na hopelessness is a reality. Nung ako po ay nagpapastor pa sa isang maliit na church. When I was pastoring a small church, ang isa po sa mga trabaho ko bilang pastor ay magturo ng bata. And you would be surprised kung anong estudyante ko noon. Mga preschoolers. Every Sunday po, nagkakaroon kami ng Sunday school. Kaya lang sa 2 consecutive Sundays, meron akong isang estudyante na hindi ko na siya nakikita. And I was so surprised not seeing her. So ang ginawa ko po, pinagtanong-tanong ko siya doon sa lugar namin. And I found out kung saan siya nakatira. Ang pangalan po ng estudyante ko ay si Queenie. So nung ako po'y naghanap, sabi sa akin, Pastor, puntahan mo doon sa tabing ilog, sa dulo. Kung kayo po'y pamilyar sa Wata, may Paho, Caloocan, Samahang Walang Tahanan na may Paho, Caloocan. Yun po ay lugar talaga na hindi po magandang tignan. Ginawa ko po, hinanap ko siya doon sa tinatabi nilang tabing ilog.
Yung tabing ilog po, hindi kagandahan yung ilog, ha? Hindi po yung pwede kang mangmingwit o kung ano man. Ito po yung parang napakalaking estero na kumukonekta sa Tondo at sa Nabotas. And it was a stinking body of water. So ako po yung naglalakad, umuulan pa noon. Pag ikaw naglakad ka sa tabing ilog, ganito lang kalapad yung lupa. Ganyan lang. So mangyayari, kayo ay maglalakad ng kapag may kasalubong ka, magbibigay daan ka. Kasi pag nagtigas ulo ka, mahulog kayo pareho. Putik eh. So nagtanggal po ako ng sapatos para kumapit ang pako dahil malakas ang ulan. And I was looking, ang mga bahay po doon, gawa sa sako, gawa sa karton. Maliliit yung bahay. Lagi may nagiinuman. Pagdaan ko, sabi ko, wow, this is really a place that is not suitable for a person to live. Nakita ko yung bahay, may batang nakahiga. Nakita ko si Queenie. Kaya lang nakahiga siya sa lupa, sa dirt floor. Umaapoy siya ng lagnat at nanginginig yung bata. Nakita ko yung nanay niya nakatanaw sa malayo. Lasing! Sabi ko, Nay, dali na po natin siya sa doktor. Kasi po mataas ang lagnat niya. May katabing gin, may katabing Indian mango, may katabing kutsilyo. Nay, dali na po natin siya sa doktor. Ano ka ba niya? Nagulat ako. Sabi ko, teacher po, ako po si pastor. Bitaw mo yan ako! Hindi naman namin kamag-anak! May kutsilyo, kaya medyo lumayo po ako. Sabi niya sa akin, wag mo kami pakialaman. Mahirap lang kami. Mamamatay kaming mahirap. Iniwanan ako ng asawa ko, naku, nagkwento na. Umiiyak, alam mo, pupunta na siya. Wala kaming pag-asa. Yan, yung batang yan, lagi pa nagkakasakit. Dagdag pang problema. Oh man. That time, para bagat, it slapped me on my face. May taong nakakaranas ng ganun. Hindi lamang siya marahil ang dumaan sa mga ganung pagsubok ng buhay. And I don't know if you're getting the picture of it. That there are a lot of people who are suffering in pain. There are a lot of people who are in that particular situation na nawawala na sila ng pag-asa. And I don't know if you had experienced that, and I don't know if you're experiencing it right now. Na everything that you have tried had failed. Sa sitwasyon mo, ginawa mo na ang lahat pero wala kang magawa. Wala kang paraan na makita. Maaring sa kalagayan mo ngayon, Pastor, you know what? I'm really bordering in hopelessness right now. Even as Christians, kahit naman po tayo mga mananampalataya, dumadaan tayo sa mga hopeless situations ng buhay. At hindi porke Kristiyano ka na, exempted ka na sa problema. Alam mo at alam ko ang katotohanan na kahit mga mananampalataya pa tayo, kahit na mga pastor pa tayo, kahit na tayo tila baga sinasabi natin close tayo kay Lord, all of us will face certain hopeless situations in life. Hopelessness is a reality. It is inevitable that no matter what you try and how you try it, there will be problems in life that you cannot solve on your own. But there's a good news, brothers and sisters. My Bible tells me that the widow was hopeless. But when she met Jesus, nung nakatagpo ng babaeng ito si Jesus, something great had taken place. And my Bible tells me that when this woman had an encounter with Jesus, her situation was changed. My Bible tells me that when this woman had an encounter with Jesus, she was hopeless in her situation. But Jesus had proven that He is the ultimate cure for hopelessness, that Jesus is the source of all hopes when all hopes have been gone. Hallelujah! My Bible tells me that Jesus had given this woman renewed kind of hope.
Brothers and sisters, your money can never buy you hope. Your friends can never give you hope. No matter how influential you may be, no matter how powerful you may be on your own esteem or own estimation, nobody can give you hope. Only the Lord Jesus Christ can give us true hope in life. Hallelujah! Pakisabi sa iyong katabi, He is the source of all hope. You know what, every time that I'll be preaching, there will always be people who will be asking me a lot of questions. And one of the things that I have experienced in preaching a Word of Hope Main, alas 8 ako nag-preach, 8 o'clock. So pagkatapos ko pang mag-preach, nagmamamadali ako dun para makabalik dito ng closing ng 9 o'clock. Pag taga-Word of Hope ka, ano ba, alam mo ang buhay natin ganon. Magulat ka, wala ako ng 9. Pag ending, nandito na ako. Galing ako ng main. So I was preaching at Word of Hope Main. Nagpipreach ako, may nakikinig sa akin, pero lagi nakaganon. Hindi ko alam kung malabo mata o ganun tumingin. Pero kapag may sinasabi ka patungkol kay Jesus, ganun ang ganun. Pwede nang lapitan ang problema mo. So I preach. After I preach, nagmadali na ako, tumakbo na ako para habulin nga yung service po natin. Nagulat ako na sa hagdanan. Nakaganon. Sabi niya, Pastor, sandali lang po, may tatanong po ako. Sabi niya, ang sinermon mo, Old Testament. Pero bakit ang closing mo, si Jesus? Malayo. Gusto ko sana sabihin nga naman. Old Testament eh. Pero ang conclusion ko, kay Jesus. Sabi ko, sa loob-loob ko, ano ba nagmamadali ako? Basta pakipaliwanag mo nga. Alam niyo yung marshal sa Maine, yung malaki mama? Yung pong isa sa mga marshal sa Word of Hope Maine, black belt at heavyweight champion ng MMA. Tinignan niya akong ganun. Kasi lalaking matangkad po yung humarang sa akin. Tinignan niya ako. Siguro pag sinabi ko, pati na agad. Nakatingin siya sa akin dahil kasi restless eh. Yung itsura nung nagtatanong, parang hindi naman nagtatanong, parang mang-aasar. Parang gusto ka lang hiyain dahil ang daming tao eh. So tinignan ako nung marshal. Sabi ko, no problem, I'll answer him. Lumayo siya. Sabi ko, alam mo kapatid, in the Old Testament, there are 600 names ascribed to Jesus. Old Testament. 600 na kagad ang bumabanggit ng katangian ni Jesus. And in the New Testament, there are more than 300 characteristic or natures being ascribed to Jesus as well. Sabi ko, alam mo kapatid, kung bakit laging ang ending ng sermon ay patungkol kay Jesus. Dahil magmula sa umpisa ng Biblia hanggang katapusan nito, ang Panginoong Sokristo ay laging may kasagutan sa lahat ng aspeto o pangangailangan ng bawat isang tao. Sa lahat ng bagay, si Jesus ang kasagutan. Maging sa araw natin, 365 days, merong 365 na katangian si Jesus na sumasagot sa iyo. Bawat hakbang ng buhay mo, bawat araw at bawat hininga mo, si Jesus ang katugunan. Hindi ko naman po ganun sinabi sa kanya. But I made the point that in every aspect of human life, Jesus will always be there para tugunin at sagutin ang bagay na iyan. There was hopelessness in the air when Jesus was entering the town of Nain. But this woman had realized na ang tanging pwede lang pumawi ng kanyang kawalan ng pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Then the Bible tells us in verse 13, when the Lord saw her, His heart went out to her and He said, don't cry.
The second picture that we're going to see is the picture of the Lord's compassion in verse 13. Pinaliwanag ni Donald Miller ang kalagayan ng babaeng ito. The death of her son had left the widow defenseless in a cruel world. With no heir, the family name would be cut off in Israel. Here's the tragedy of humanity at its worst. The widow's tears were eloquent testimony of the lordship of death. Death had indeed come in a cruel way to this lady. As Jesus and the crowd get into the gates of the town, another crowd meets them coming out. Crowd na punong-puno ng lungkot at yung crowd na punong-puno ng saya. Alam niyo, yung si Jesus, yung mga kasama niya, masaya sila. Bakit? Kasi galing sila sa Himala. Na-witness nila yung ginawa ni Jesus. Tuwang-tuwa sila. And when they were entering the town, biglang nagbago ang mood. Kasi sa kanilang tradisyon, pag nakasalubong ka ng patay, bilang Hudyo, tatabi ka. Okay? At babaw. At para magparamdam ng iyong simpati sa pamilya, hindi ka lang babaw. Sasama ka sa prosesyon, ha? Sasama ka sa prosesyon ng patay, hindi sa patay. Para mapakita mo talaga you love the family. Ito marahil ang ginawa ng mga kasama ni Jesus. Sa atin din naman, di ba, practice natin yan. Pag may nakasalubong tayong patay, tumatabi. Okay? Yung mga may radyo, pinapatay muna yung radyo, pagbibigay galang. Tayo mga Pilipino may extra. Naghahagis ng barya. Bakit kaya? Alam niyo, na-intriga ako. Kasi minsan nagdadrive ako. Hindi ko naman namalaya, karo pala yung nasa harapan ko. Gulat ako, ang dami naghahagis ng barya. Sabi ko, bakit kaya naghahagis ng barya ang Pinoy? Alam niyo, pinag-aralan ko po yan. Kaya gumagawa po ako ng sermon patungkol sa mga pamahiin natin mga Pilipino. At after this series, I'll be preaching that series. Patungkol sa mga pamahiin natin, biblical ba o hindi. So isa sa mga akin pong na-discover, ang mga Pinoy kaya daw po naghahagis ng barya dahil literally, ang paniniwala natin, generally rather, pag yung kaluluwa ay bumalik na sa Diyos, nakikipag-usap kay Lord. At lahat ng naghagis ng barya, lahat na nagbigay sa Kanya, sasabihin niya, Panginoon, pagpalain mo yun kasi binigyan nila ako. You know, I found it out. I made the research on that and that's something that I found out. Yung pangalawa paniniwala, nagbibigay ka daw ng pamasahe para doon sa nang tatawid. Sa ating mga Pilipino, ganun tayo. May ganun tayong expression. Sa mga Hudyo, meron silang pagtabi. Okay? And then they would be bowing their heads to show their respect and their love doon sa family. But I'm really trying to imagine right now na nung si Jesus ay nakasalubong ang babaeng ito, maaring hindi siya tumabi. Bakit? Anong sabi ng Bible in verse 13? The Lord saw her. Nakita siya mismo ni Jesus. Sa kabila ng dami ng taong sumusunod sa Kanya, sa kabila ng dami ng taong sumusunod sa babaeng iyon, natignan ni Jesus ang babaeng ito. And the Bible tells us, Luke tells us, that He had compassion on her. Pakisabi sa katabi mo, compassion. Anong sabi ni William Barclay? Jesus was moved to the depths of His heart. Si Jesus ay labis na napagabag sa babae ito. Nakaramdam siya ng labis na pagkabagabag sa kanyang damdamin. She was moved from the depths of His heart. Siya ay tila bagay hindi mapalagay nang wala siyang ginagawa sa babaeng ito. There is no stronger word in the Greek language for sympathy. And again and again and again in the gospel, laging merong ganyan si Jesus. Tandaan mo, hindi lumapit kay Jesus ang babaeng ito. Hindi nanalangin, hindi nagpatira pa kay Jesus at sinabi kay Jesus, Lord, tulungan mo ako. Walang ganong senaryo. Nung nakita ni Jesus ang babaeng ito, mismong sa kanyang nature, He was moved. Anong sabi ng Latin word? Ex mero motu, purely from the goodness of His heart. Jesus was troubled.
Have you ever noticed, brothers and sisters, si Lord, laging drawn to broken-hearted people. Pag nagbabasa ka ng Bible mo, laging malapit si Lord sa mga ganyan. Sa mga lepers, prostitutes, sa mga tax collectors, sa sick, sinful people. Alam mo, that should not surprise us. Hindi ka dapat masupresa sa ganyan. Bakit? The Bible tells us in Psalm 34:18, the Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit or crushed in spirit. Remember when Jesus quoted the words of Isaiah in Luke 4:18. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken hearted. Jesus seems to have a soft spot for hurting people. People like you and me. And I want you to listen to this. Makinig ka, kapatid. When you are hurting, when you are grieving, when your heart is crushed under the burden of grief, He sees you. Kapag ikaw ay nasasaktan sa labis na pagsubok na kinakaharap mo, o anumang sitwasyong kinabibilangan mo sa ngayon, kapatid, huwag kang maniwala sa sinasabi nila na walang pakialam sa iyo ang Panginoon. Tanaw ka ng ating Diyos. Amen? Kaya sabi sa iyo katabi, He sees you. Sometimes you can get lost in the crowd. Feel as if that nobody really knows or cares what you're going through. But as Jesus saw this poor widow in her pain, Jesus sees us when we hurt. He knows our pain and He even shares in your pain. And whether you admit it or not, kapatid, makinig ka. Sa panahon na labis ang sakit na nararamdaman ng iyong puso, mas malapit sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo. You know what? Someone said, sympathy is saying, I'm sorry. Ba, pagka may problema, I'm sorry. Simpatya lang yun. But compassion sees and says, I'll help. This is what Jesus did. He makes something, some lesson to teach His disciples. Nung nakita ni Jesus ang babaeng ito, hindi lang siya basta naawa. Meron siyang ginawa. Dahil ang totoong compassion, hindi lang nakita, merong pagkilos. Pakisabi sa katabi, may pagkilos. Nilapitan ni Jesus yung babae at kanyang sinabi, do not cry, do not weep. Huwag kang umiyak. Alam niya, may mga matatalino na nag-interpret dito. Sabi nila si Jesus daw malupit. Bakit? Kasi umiiyak yung babae, sinaway, tumigil ka, huwag kang umiyak. Ganun ang pagkakabasa nila eh. Alam mo kapatid, walang masama sa pag-iyak. There's a time for everything, di ba sabi? Even si Jesus umiyak nung namatay si Lazarus. Nabasa mo ba yun? Okay? Umiyak si Jesus nung nakita niya ang bayang Israel. There's a time for weeping. Okay? Kaya huwag ka naniniwala kapag ka may lalapit sa'yo, alam mo, pag namatayan ka, huwag ka nang umiyak. Tantanan mo yan. And there will be time like those na talagang iiyak ka. Naranasan nyo na ba na namatayan ka? May dumanaw. Ang sasabihin sa'yo, alam mo, tigil-tigilan mo yung kakayak. Madami-dami tayong nakakaya yung mukha mo. In-experience ko na bang ganon? Tigilan mo yung kakaiyak. Oh, maganda na yung lugar niya. Ano ka ba? Tingnan mo. Ay, camera. Oh, smile. Oh. I don't know if you've ever experienced that, but there are people like those. Na pinatitigil ka, umiyak. Umiyak eh. Para bang pag gano'n ang dumalaw sa'yo, parang gusto mo sabihin, maayos ka na nga. Oh. Si Jesus po, ay hindi niya ginawang sawayin ang babaeng ito ng negative way. Si Jesus, nung nilapitan niya ang babaeng ito, do not cry. Simpleng sinasabi ni Jesus that I'm going to do something and I'm here to comfort you now. Sinabing huwag kang umiyak, may mangyayari sa oras na ito. Something great is about to happen. Alam mo kapatid, the miracle of life, as important as it is not the main point of this story. Talaga, Pastor? Sa ating babasahin yan, simple lang ang storya, himala. Kapatid, bagamat talagang highlighted na binuhay ni Jesus yung patay, ang pinaka-point ng story ito ay simple, ngunit napaka-powerful. The point is that God through Jesus
came to someone in the utter moment of hopelessness, and that person, the mother, was given renewed hope. Ito yung pinakadapat nating niyayakap. Hindi lamang yung himala, kung hindi yung katotohanan sa panahon ng kawalan mo ng pag-asa. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagiging totoo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. We need to look beyond the miracle in this story to the action and heart of Jesus. We need to see Jesus' compassion. And brothers and sisters, sa tuwing pag-uusapan natin si Jesus, hindi mo pwedeng alisin ang katangian ni Jesus sa Kanya. At isa sa mga evident na katangian ni Jesus ay ang Kanyang pagiging mahabagin. Na sa lahat ng hirap at pasakit na pinagdadaanan ng ating mga buhay, damaya lahat yan ng ating Panginoon. Kaya ano gusto kong sabihin sa iyo? Pag meron kang matinding problema, huwag kang nagse-self-pity. Pakisabi nga sa katabi, tigilan mo yan. Alam mo yung self-pity, yung awa sa sarili. Mukmo, sa sulo, awa naman ako. Lagi na lang ako. Ha? Ginawa mo na ba yan? Yung iba nagkukulong sa kwarto, di lumalabas. Yung iba nagdi-deactivate ng Facebook. Not active. Kung hindi man mag-deactivate, laging nakapost sa Facebook, emo, feeling sad. Feeling hopeless. Ano yun? Huh? Tapos pag may kakwentuhan, lagi nilang, alam mo, ako nga ganito ako. Pakisabi nga ulit sa katabi mo, tigilan mo yan. Lalo na kung Christian ka, tigilan mo yan. Yung iba dumadrama pa, walang pakialam sa akin si Lord. Hindi ako mahal ni Lord. Lalo na pagka binati mo, lalo na di ba pag sa church, sabihin mo sa katabi mo, God is good. Baka sa'yo. Peter? Sa akin hindi. Tigilan mo yan. Bakit? Kapatid, mahalaga ka sa Panginoon. At kailanman hindi ka pwedeng kalimutan ng ating Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka niya kakalimutan. You know, when I was making this sermon, I read about the Second World War na involve ang US Army at ang Pilipinas. Alam niyo, nung tayo po'y tinalo ng mga Hapon, yung mga natirang mga sundalong Amerikano at mga Pilipino ay tinawag na mga ghost or multo. Kasi bagamat sila'y buhay pa, diniklara na silang patay sa kani-kanyang mga bansa. At tayo po ay punersa na maglakad sa tinatawag na Buthan Death March. 70 miles ang lakad na yan. At yung mga bumabagsak na sa tinding pagod, ang mga Hapon ay medyo may kalupitan. Pagka bumagsak ka na, babayunitahin ka pa to make sure that you are dead. So by the year 1945, 513 na lang ang natira sa mga nagmarcha. And they were imprisoned sa Cabanatuan Prison Camp. Kasama ang mga US Army at mga Pilipino. Tinawag silang mga ghosts who are prisoners of war. Nung nawawalan na sila ng pag-asa, hindi nila alam na nagplano ang US Army, 120 US soldiers, and 200 Filipino guerrillas ang nagplano ng rescue operation. And according to history, ang rescue operation ng US at ng Pilipinas ng panahon na yon, ang isa sa pinakamahusay na strategy ng pakikipagdigma. Bakit? 8,000 lang naman ang kanilang ginapi sa kanilang ginawang pagliligtas. They outflanked 8,000 Japanese soldiers to rescue the prisoners of war. Itong si Albie Robbins ay isa sa mga sundalong nanguna sa rescue operations na yan. Pagbukas niya ng bilangguan, isang Amerikanong sundalong nagsabi sa kanya, I thought we've been forgotten. Ang sinagot sa kanya ni Albie Robbins, no, you're not forgotten. As a matter of fact, you are heroes. We have come for you. Now, why am I telling you that story? Often in life, we start to give up hope, to
to feel that God has forgotten us. Madalas sinasabi mo, inabandona ka na ng Panginoon. But we are here today, brothers and sisters, reading the Word of God. Christ is reminding us that no, you are not forgotten. Pagkatiwalaan mo ang salita ng Diyos, kapatid, na kahit baliktarin mo man ang mundo, anuman ang kalagayan mo sa ngayon, mahal ka ng ating Panginoong Heso Kristo. At hindi napapakali ang Diyos hanggat di niya tinatakbo ang iyong kalagayan. The Bible tells us that, sabi ni David, who am I that you're always mindful of me? Lagi kang laman ng isip ng ating Panginoon. If God has never been delighted in the destruction of the wicked, so much more for us na mga anak ng Diyos. Kapatid, ang posisyon mo sa kaharian ng Diyos ay anak ka ng Diyos. And the Bible tells us that our Heavenly Father will never, ever forget us. Kung sa tao hindi ka makasumpong ng kahabagan, pag-unawa, saklolo at pagmamahal sa ating Panginoon, ang kanyang kahabagan at pag-ibig ay sadyang nag-uumapaw. The Lord cares for you more than you care for yourself. At walang ibang pwedeng magmahal sa iyo ng lubos, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. The third picture that I would like you to see is the picture of the Lord's power. The Bible says that Jesus stopped the funeral. Pinatigil niya yung paggatid sa huling hantungan. At sabi ng Bible, hinawakan ni Jesus yung ataol. Tumigil yung mga taga-karga ng ataol. At ang sabi ni Jesus dun sa patay, young man, I say to you, get up. Ano sabi ng Bible? Umupo yung patay at nakipagkwentuhan. Hindi ko po alam kung ano pinagkwentuhan nila. Hindi ko alam kung tinanong ba ni Jesus na, hey man, how's the weather down there? Umupo, nagsalita. Ibig sabihin, nabuhay. Kung tayo kaya nandun, no, na lulubog na lang, patay na eh. Biglang nabuhay. Siguro, baka hindi hallelujah ang sigaw natin. Ah! Tapos patakbo palayo. The Bible tells us that, wow, the dead man sat up and began to speak. Nagsalita ng buhay si Jesus sa patay na lalaking ito. Now let me ask you today, I'm interested in this part. When was the last time you spoke life to something that was dead in your life? Ha? Hindi man sa literal na patay, ha? Sa sitwasyon mo na tila baga patay na. When was the last time you had spoken life? Sa katawan mong may karamdaman, when was the last time you told yourself and you lay your hand on yourself, on your body and said, I may be sick right now, but I claim healing in the name of Jesus? When was the last time? When was the last time na humawak ka sa bulsa mo, kundi tela balat ang nahawakan mo? At sinabi mo sa pangalan ng aking Panginoon Kristo, He will provide for all of my needs. When was the last time? When was the last time na humarap ka sa imposibleng sitwasyon, ngunit sinabi mo, with my God, nothing is impossible? Kapatid, nais kong buksan mo ang puso't isipan mo. We are not called just to cope with our situation. We are called to conquer. Amen? We are called to speak forth life. We are called to speak forth blessings. We are called to speak forth the favors that comes from our living God. Ikaw at ako ay pinagpala ng labis ng ating Panginoon. At anumang patay na sitwasyon ng iyong buhay, kayang buhayin niya ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! When was the last time? Jesus, to this dead man, in the life of this dead man, oh, he spoke life. If you are here today, going through a graveyard situation, I need you to know that Jesus has all the power in His hands to reverse your graveyard situation. Our God is a sovereign God. Maaaring hinahayaan ng Panginoon na dumaan ka sa pagsubok ng buhay mong iyan. Pero hindi pwedeng alisin niya ng katotohanan, may handaring tulong at kapangyarihan ng Panginoon upang pagtagumpayan mo ang bagay na iyan.
I told you once and I will tell you again and again na ang problema mo ay hindi pwedeng magpaalis sa iyo sa trono mo bilang anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, you have a right to expect God to work on your behalf. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, pwede kang mag-expect ng mga dakilang bagay. Amen? Pag anak ka ng Diyos, pwede kang maniwala that a miracle is going to happen in your life. Amen? Can I meddle with your life right now? Marami sa atin, total pastor mo ako, wala kang magagawa doon. Tsaka ako preacher. There are a lot of us, may mga problema na nga tayo. Ang mga lumalabas pa sa bibig, mga pangbangkay. Kawawa ako, ganito na lang ako. Tignan mo yung katawan ko, dahil sa karamdaman ko, tignan mo, kulay kahoy na ako. Malala na, patay na. Ganun pa lumalabas sa bibig. Diba, matindi na nga pangangailangan. Kawawa na ako, baka susunod niya, mamamalimos na ako. Ano ba yun? Tapos sa mga kantang gustong pinakikinggan, hindi kita malilimutan. Mga panghuling hantungan talaga eh. Nasaktan na nga ang damdamin mo, na broken hearted ka na. Ang mga gusto mo pang pinakikinggan, di na makatulog buhat na pusong bato. Tigilan mo yung ganyan. Hindi yan nagpo-promote ng buhay. Pag ikaw ay nasa sitwasyon na tila gabangkay na ang kalagayan mo, you speak forth life. Amen? You sing songs of faith. Amen? Hindi yung kung ano nung pinakakanta mo. Alam niyo, one time, no? Kung recorded ito, paki-edit. Pina-edit ko rin yung sa main. Alam niyo, one time, ang ating pong pastor, very much problematic siya. Kasi during that time, tinatayo natin yung Grace Building. Yung pinakamalaking auditorium ng Word of God. Nakapagtayo na tayo ng Faith Auditorium. Kaya lang, God has given Pastor Dave a vision to build the Grace Auditorium. Alam niyo, yung mga dati nating kasama, umalis sa atin kasi sabi, hindi na matatayo yan church na yan, ganito ganyan, walang pera, ganito. Puro trusses, simento, rough, as in, natayo lang yung structure but nothing is happening. One day, medyo maulan, lumabas si Pastor Dave sa office niya. Tinanong ko sa sekretary, saan pupunta? Di ko alam. Ang ginawa ko po, sinundan ko na lang. Pero sumunod ako sa kanya, medyo malayo. Dahil talagang seryoso yung mukha niya. Alam niyo kung saan ko siya nakita? Umakyat siya sa pinaka-tuktok ng ginagawang building. At first, gusto kong lapitan kasi malay mo, di ba? Joke lang. Pero when I was going to approach him, naramdaman ko that the pastor is praying. I felt in my spirit that he is having a time with God. Alam niyo na naglalakad siya doon sa building, sa pinakatuktok. Walang pader, walang kung ano man. Ang kinakanta niya, all things are possible. Siya mag-isa. All things are possible. All things are possible. Hindi ko lang nilapitan. All things are Almighty God. Alam niya, sa dinami-dami po ng mga kanta na kinakanta sa church, yung all things are possible, yun lang kabisado niya. All things are possible. Kinakanta niya. Nang walang lyrics he's singing that. And when I was looking at him, I believe that he is really a man of faith. Tumayo siya sa gitna, tinaas niya yung kamay niya, sabi niya, Panginoon, binigay mo sa amin ang pangitain na ito. At anong sabi niya, problema mo to, Lord. But I believe with you, nothing is impossible. Alam mo kapatid, the rest is history. Naitayo ang building natin, naitayo, nabili natin ang paradise, nakapagtayo tayo ng gospel board, pagtayo tayo ng gospel bus, we're still planning of doing more for the kingdom of God. Dahil mismo ang ating pastor naniniwala
na anuman ang sitwasyon mo, as you speak forth faith and life, the Lord will do the rest in proving to you that nothing is impossible with Him. Hallelujah! Ano ang kalagayan mo sa umagang ito, kapatid? Tandaan mo, Jesus is real and His power is real. Totoo ang ating Panginoon at ang Kanyang kapangyarihan ay totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. The greatest single distinguishing feature of the omnipotence of God is that our imagination gets lost thinking about it. Yan ang sinabi ni Blaise Pascal. Kung isipin mo ang kapangyarihan ng Panginoon, mababaliw ka. Bakit? Hindi kayang arukin ang isipan ng tao kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Doctors may have said na wala ka ng kagalingan, but there is healing in the name of Jesus. The people might have said na wala ng pag-asa ang sitwasyong kinalalagyan mo. Pero kapatid, ang sabi ng Biblia, we walk by faith and not by sight. As we step on the promises of God, you will see the hand of God moving upon your life. Anong sabi ni Thomas More? And I like this quote. Lagi ko itong binabasa ito. Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Walang karamdaman, walang pasakit ang mundong ito na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Maraming salita ang wala sa bokabularyo ng Diyos. At ang number 1 na wala sa kanyang bokabularyo ay ang salitang imposible. Pakisabi sa iyong katabi, walang imposible sa Panginoon. Now, after the resurrection of this young man, we'll now go to my last point. The last picture is the picture of the people's praise. Again in our text, after they had witnessed what the Lord had done, they were all filled with awe and they began to praise God. According to Bible scholars, yung word na praise dito ay increasing kind of utterances. Mahina, palakas. Narinig mo? Mahina, palakas. So nung nakita nila, anong sabi? They were in fear. Medyo natakot pa sila kasi patay na eh. Pero nabuhay. Pero matapos nilang makita na ibinalik ni Jesus ang lalaking ito sa kanyang ina. Wow, the Bible tells us they began to praise God. Mahinang pagpupuri hanggang palakas ng palakas. At kung saan man sila pumunta, sa lahat ng sinishare nila may kasama pang pagpupuri, malakas na pagpupuri. Sabi ng mga scholars, mahina, palakas. Sa atin ngayon, tawa-tawa ka. Sa atin ngayon, malakas, pahina ng pahina. Baliktad na eh. Di ba nagkakalaiti yung worship leader? Sumigaw tayo sa Panginoon. Ah! Hallelujah! Yung tao, hallelujah! Malakas, pahina. Pero hindi yun ang biblical, ha? Ang biblical, pahina. Pakisabi sa katabi, mahina, palakas. Ha? Sabi ng Bible, lahat ng pinuntahan nila, hindi sila tumigil ng pagpupuri. So, anong ibig sabihin nito sa atin, mga kapatid? The proper response to Jesus and to all the things He has done in our lives is praise. Amen? Alam mo, ang tanging pwede lang natin gawin sa mga ginawa ng Diyos sa mga buhay natin, hindi man natin ito mabayaran o masuklian. Ikaw at ako ay tinatawag na magpuri sa Panginoon. Amen? If you had experienced the miracle of God, then praise Him. Amen? If God has changed your life, then praise Him. If God had answered your prayer, then praise Him. Sa lahat ng aspeto ng mga buhay natin, kapag ikaw ay tinugon na ng Panginoon, ang tanging pwede mo lang gawin ay purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is truly worthy of all our praises. Hallelujah! But some people are very inexpressive. May mga taong ganyan. Alam niyo, sa tao, matatanggap pa natin kung tao-tao lang. Di ba may mga taong talagang hindi makapag-express ng pasasalamat? Ginawa mo na ng mabuti, oh, okay na ba ito? Ganun lang ang sabi sa okay lang. Iba nga, ganun lang. Di ba makapag-thank you? Alam mo, kung pwede yan sa tao, hindi pwede yan sa Panginoon.
Kapag may ginawa sa iyo ang Panginoon, kapag ikaw naranasan ang mismong kabutihan ng Diyos, hindi dapat tahimik ang labi. Amen? Sabi sa katabi, magpuri ka. Alam mo kaya minsan nag-aalala ako. Bilang inyong pastor, nag-aalala ako. Bakit ako nag-aalala? Lagi natin sinasabi, God is good. Pero pagpunta pa ng church, yung mga tao, galit na yung worship leader kanina. Si Arman, halos mahulog na dito. Kanya nga mahulog na pala siya. Pero yung mga attendee, yung iba nakaganon pa sa bang. Makes me wonder, ikaw na tinagpo ng Panginoon, ikaw na niligtas ng Diyos, ay napakatipid magpuri. Pag sabi nga sa katabi mo, huwag ganun. Huh? Walang expression. Alam mo, ang pagpupuri sa Panginoon ay desisyon. Dapat wala ka pa dito sa church, nagpapasya ka na magpupuri ako sa Panginoon. Hindi yung hihintay mo munang mag-get into it ka. Alam mo, mood. Kailangan maganda ang mga tugtugan para ma-feel ko. Pag sumasablay, ako, makakatisot. Na? Hindi ganon. Ibig sabihin, wala ka pa sa lugar na to, nag-decide ka na. Ano man ang marinig mo, kahit na hindi yung favorito mong worship leader, o yung paborito mong drummer na halos wasakin ang lahat ng yan. At yung gitarista na kulang na lang kagatin yung strings. Kahit na ano pang abutan mo, ikaw at ang Panginoon ang nag-uusap. Amen? Ikaw at Panginoon ang binibigyan mo ng paraan. Amen? Kaya sabi sa katabi, umayos ka. You know, praise is an intelligent response of gratitude to God. Dami-daming tao sa church, alam niyo, pagka umakit kayo dito, pagka nagpupuri na, iba, nakaganon lang, tingin lang, iba nagkakamot pa, iba nagtitext, patapos na, wait na me. You give your 100% in worshiping God. Amen? In praising God. Alam niyo, meron po isang Presbyterian church. Alam niyo, mga Presbyterian, mga conservative yan. Bawal po maingay sa church nila. Sa atin, pwedeng tumatawa-tawa ka eh. Lakas mo pang tumawa. Ha? Bawal sa kanila yung, Amen! Bawal ganun. Bawal din sa kanila yung, praise the Lord. Wala din pumapalakpak doon. Presbyterian. Kaya lang yung pastor nila nag-aalala. Parang ako. Sabi ng pastor nila, napakatahimik ng church. Kailangan maturuan silang pagpuri sa Panginoon sa malayang paraan. So nagkaroon sila ng annual conference. Ang plano ng pastor ay simple lang. Lahat ng miyembro bibigyan ng lobo. Okay? Lahat may lobo, puting lobo. Okay? So ang gagawin, aakyat sa platform. Tutungtong dito. Lahat ha? Kasi konti lang naman sila. Sabihin na natin mga 100 eh. Pastor Mariel, Puno, Archulin. Aakyat ngayon siya. Pag-akyat niya, pakakawalan niya yung lobo, biglang sisigaw siya ng Hallelujah! Praise the Lord! Kasi yun lang ang pagkakataon, pwede nilang gawin yun. Sa atin, gagawin ko rin yun. Kaya lang sa atin kabaliktaran, pagtahimik. Sa kanila, Hallelujah! Alam niyo, ginawa nila yung conference para nga bigyan daan ang pagpupuri nila. Nung natapos yung conference, 1/3 ang hindi nagpakawala ng lobo. Mas gusto ang lobo kaysa magpuri. Inuwi, pauwi nga itong lobo. Nawa, parang mati ng birthday. Now, why am I telling you that? Kapatid, pakawalan mo ang pagpupuri mo sa Panginoon. Kung sa video okay, nagwawala ka ng pagkanta, pagdating sa Panginoon, magwala ka ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya ako, tuwan-tuwa ako kapag kami mga nakikita tayo mga miyembro na talagang walang pakialam, talagang minsan offbeat yung sayaw. Everybody, kita. Pati palakpak, okay lang yun. As long as you're doing it
nang gagaling sa puso mo at binibigay mo ang pinakamabuti mo sa Panginoon, wala tayong problema dyan. Bakit? Kung sa tao, nagagawa natin palakpakan ng tao, yung mga artista halos mabaliw-baliw tayo na pag... Ah! Lalo na po pag 3 p.m., yung 3 p.m. service. Usually kasi pag hapon, may mga artista dyan sa baba, sa activity center. Pagkatapos ng service, may kita mo yung mga miyembro din natin dyan. Nandun din. Lalo na nung pumunta si Daniel Padilla, dumating yung mga artista, yung mga sikat. Ah! Tapos maglalakad ako, di ba? Diyan ako bumababa eh. Ah! Bigla ka nakita, ay, pastor! May nakasabay pa ako sa elevator, talaga nakipagsiksikan pa yung mga kabataan sa elevator. Sabi ko, bakit kaya? Hindi naman pumila. Hindi nila napansin, nasa likod ako. Dulong-dulong. Hindi ako kumikibo. Sabi ko, bisa natin. Ako, baka manahan tayo ng mga... Hindi tayo makalapit. Pero may artista sa baba, gustong lapitan. Pag may kita mo, nagwawala pag artista. Pagka dumating yung paboritong boksingero. Ha? Pag yung paboritong banda, ha? 1D. Diba? Talaga kung makasigaw, gusto pa sa unahan, kahit gano'ng kamahal yung ticket sa unahan, gusto yung natatalsik ka ng pawis. If you are doing that sa tao, dahil nabibigyan ka ng temporaring kasiyahan, kapatid, makinig ka. Ang Diyos ay higit na karapat dapat tumanggap ng pagpupuri. Bakit? Hindi lang kasiyahan ang ginawa niya, binago niya ang buhay ng bawat isa sa atin. And He deserves all of our praises. He deserves all of our thanksgiving. Gamitin natin ang mga pagkakataon na mabigyan ng papuri ang ating dakilang Diyos. We don't deserve to receive mercy, but because of Jesus, we receive more than mercy. These are the pictures we can see when Jesus was at Nain. May we never ever forget that in hopeless situations, we have Jesus' compassion and power to help us through. And we as children of God, let us give Him all our praise because He is truly worthy to be praised. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this morning we would like to thank You for giving us this time, this opportunity to listen to Your words. Lord, it is my prayer that beyond this microphone, I pray that You would continually speak to us. Tagpuin Mo ang bawat isa sa amin. Pukawin Mo ang aming mga damdamin, Panginoon. Lord, I pray that You would make us realize that no matter how tough our challenges may be, You are much stronger sa anumang problema ang aming kinakaharap. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po dahil hindi ka kailanman nagbago sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Habang lahat ng uli na kayo ko, bawat matay nakapikit. Kapatid, nais ko maintindihan mo na ang buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na pinagpapala sa kabila ng maraming pagsubok, ay buhay na may Jesus sa puso. At kung sa umagang ito sinasabi mo, Pastor, kailangan ko si Jesus sa buhay ko. I need Jesus in my life. Nais ko ibigay kay Jesus ang puso at buhay ko. Kung ikaw yan, kapatid, habang lahat ng uli na kayo ko, babatay nakapikit. Pakitaas mo lamang iyong kamay, sasamahan kita manalangin. Meron po ba? Salamat po sa kamay na yan. Meron pa po ba? Na itataas yung kanyang kamay, sasabihin niya, mahal ka ng ating Panginoon. God loves you. Sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Hindi ako aalis sa lugar na to nang hindi ko nabibigay ang buhay ko sa Panginoon. Kapatid, ang tanging mong pag-asa ay si Jesus lamang. Hindi ka pwedeng bigyan ng pag-asa ng mga mahal mo sa buhay. Hindi ka pwedeng bigyan ng pag-asa ng anumang pera na meron ka sa iyong mga kamay. Si Jesus lamang ang pwede magbigay sa iyo ng pag-asa. And you need Jesus in your life. And if that is you, I want your hand to be raised. Pakitaas mo lamang iyong kamay. Sasamahan kitang manalangin. Salamat po sa kamay na yan. Even if you're at Cinema 6, and you would love to give your heart and your heart to Jesus, kapatid, araw ito na pwede mong gawin yan. The Bible tells us that today if you hear His voice, do not harden your heart, for today is the day of your salvation. Tumayo po tayong lahat. This is the challenge that I would like to give. Kapatid, ikaw na nagtaas ng iyong kamay. Kung talagang sincere ka sa iyong sinabi na kailangan mo si Jesus, lumabas ka sa iyong upuan, pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Sabay nating ibigay ang ating puso,
ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. If that is you, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. You have nothing to lose but everything to gain as you give your life to Him. Kunin mo ang pagkakataong ito na maibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. And if that is you, I want you to come. Wala kang dapat ikaya, kapatid. Hindi church, hindi tao ang tatanggapin mo. Si Jesus ang tatanggapin mo. And giving your life to Him, offering your life to Jesus, is something na mapapakinabangan mo hindi lang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. At kung sinasabi mo, Pastor, alam mo, dati na ako nag-pray na tumanggap kay Jesus, kaya lang nagpakalayo ako sa Kanya dahil sa napakaraming mga pagsubok ng buhay. Kapatid, kung narito ka at nais mong bumalik sa Panginoon, hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito. God is making you come to Him once again. So come, give your life, give your heart to Jesus. Renew your faith to Him. Panambalikin mo yung pananampalataya sa Panginoon. Ibigay mong muli ang iyong buhay kay Jesus. Hallelujah. Meron pa po ba? We'll be waiting for you. Kahit na hindi mo tinasang yung kamay. But right now, you can really feel God is asking you to come. Come. This may be your opportunity, your only opportunity to come back into the arms of Jesus. If that is you. Come. It is not by an accident why you are here. God made this day possible so that once again you can experience His love. We'll be waiting for you. I know that there's still someone whom God is knocking His heart. Knocking at His heart. If that is you, come. Come. Hallelujah. Give you praise. Thank you, Jesus. Give you praise. Sa mga kapatid na lumapit po dito sa harapan, I know it's tough being here right now. It's tough na para bang nakita na ng tao noon na nag-pray ka, tumanggap ka, pero ngayon tumatanggap ka ulit. I know it's tough and I don't know what it feels being in this situation. But I would like to commend you that you made the right decision. Kung maintindihin yung sasabihin ng tao, binigyan ka ngayon ng Panginoon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. And we thank you and we congratulate you for making that step of coming to Jesus today. Sa mga kapatid na lumapit po sa harapan, nais ko po kayo sumunod sa panalangin nito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa umagang ito, humihingi ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po sa mga pagpapala mo na ipagkakalob sa akin. Salamat pong muli. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakikikaya sa Kristo, bago na nilalang, we welcome to the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon.